Mga kababayan, panoorin nga po natin itong pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Patungkol ito sa isinampang impeachment complaint laban sa ating Vice President na si Inday Sara Duterte. Pero sir, Ayan mga nandun ba kababayan dahil ko. kayo ay isa ng veterano na politiko, na experience nyo na rin na maging judge sa impeachment process, kapag ba ganito na may mga political issue, nakaka-apekto ba ito sa kumpiyansa ng mga investors? Dahil syempre, di ba, yung mga negosyante, tinitingnan kung stable yung political situation ng isang bansa. So, iba nangyayari sa atin, pwede ba itong magdulot ng pangamba sa mga investors? Yung kanilang confidence ay mabawasan sa paglalagak ng negosyo sa ating bansa? Maring mangyari yan, Sally, dahil kita naman yung impeachment na nangyari ng panahon ng aking ama, at talagang bumaba yung ating ekonomiya. So ito po ba? Hindi naman advisable na magkaroon ng ganito klaseng impeachment trial. In fact, nagsalita na yata si Presidente na huwag nang impeach si Vice President Sara. Dahil it will not help the country. It will only divide the country. Kasi na nangyari dun sa tatay ko noong araw. Opo. O nung natanggal siya sa pwesto, hindi naman siya na-impeach. Nag-walk out lang yung mga prosecutors. O ano nangyari? Bumuti ba yung buhay ng bawat Pilipino? Wala rin naman Nung tinanggal si Pangulong Marcos, matandang Marcos, ano nangyari? Bumuti ba ang lagay ng bawat Pilipino sa ating bansa? Wala rin naman nangyari. It's just a waste of time. Pero sir, yun nga, the mere fact na may nag-leak nga na message pala yun na kinumpirma ni Presidente na galing sa kanya, na message niya sa mga kongresista, dinidiscourage na magsagawa ng impeachment process laban kay BP Sara dahil waste of time at wala daw itong maitutulong para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yung bang ganon, assurance na ba yon na hindi kikilos ang Kamara para Hindi natin masabing sa ngayon yan dahil once na meron nag-file ng impeachment case against any impeachable officer, hindi out of the hands ng speaker yan. Wala na sa kamay ng presidente yan. Depende sa tatanggap o mag-endorso ng impeachment complaint. So, hindi yun assurance dahil pwede talagang kung may mag-file, obligasyon yun ng Kamara na aksyonan o pwede naman nilang upuan? Pwede naman. Hindi naman pwedeng upuan. Hindi naman, kailangan action na nila. They have to evaluate kung anong laman ng impeachment complaint, kung sufficient ba to warrant an impeachment case or impeachment trial. So sir, just in case, minsan mo nang na-experience na maging impeachment judge. Tama po ba? Impeachment judge? Yes. Yung ba isang napakahirap na trabaho? Kasi ito political process, di po ba? Ito ba yung mahirap na proseso? Marami po bang mga nangi-impluwensya kapag nandun na kayo sa ganun sitwasyon? Well, this is a political process. That is a political process. It is not a judicial process. The impeachment trial is a numbers game. So, okay. Alam mo, nung kasalukuyan ini-impeach si Chief Justice Corona, alam mo, maraming naglalabi dyan, pati yung kasalukuyang presidente nung araw, nung panahon ni Corona, nagtatawag ng mga senador para ma-impeach si Chief Justice Corona. So, napakahirap ba mag-decision, sir, sa ganung kaso? Well, ako naman, I can only speak for myself. Siyempre, nag-aaral din tayo. Kailangan natin basahin yung mga impeachment, articles of impeachment. Kailangan isa-isay natin kung saan talaga nagkakamali, kung saan nagkasala. Kailangan talaga mag-aaral. Pero ito isang bagay na hanggat maaari, kung may iwasan po natin dahil ito po'y very divisive.
Very divisive yan, no? It's very divisive sa ating bansa. Alam mo, imbis na magkaisa, imbis na magka-unite tayo bilang isang Pilipino, bilang isang bansa, tigilan na natin yung mga ganyang klase, yung mga kudita na yan, yung mga impeachment trial, dahil hindi po makakatulong sa ating bansa. So sir, ano ba ito? Isa ito bang malaking challenge sa kasalukuyang liderato na ating pamahalaan kung paano i-address itong situation para mapanatili ang stability sa ating bansa? Well, alam mo naman, si Pangulong Marcos, napakabait, hindi naman combative si Pangulong Marcos. At sabi nga niya, he is still open or hoping for a reconciliation between him and the Vice President. At ako naman, on my part, lagi ko naman sinasabi, nananalangin ako, sana sa darating na Kapaskuhan, kung sino naman ang nagkasala, magpatawaran lang. Para sa itubuti ng ating bansa. O sa bagay, wala namang permanente. Tama yung sinabi ho ba ni PBBM na never say never. After na sabihin ni VP Sara na point of no return na daw yung sitwasyon. Siguro baka nabigla lang si VP Sara. Sana nga mag-reconcile na silang dalawa. Total naman, kakasama naman kami nung araw nung panahon ng unity. At saka diba sa politika, sir, wala namang permanenteng magkaaway. Minsan magkaaway dati, ngayon magkasangga na. Totoo yan. Isa lang naman lang yung permanente dyan. Pero sir, oo nga, anong permanente? Interes. Sabagay, mahirap naman na kayo ay magbigay ng statement dahil darating nga sa panahon na maaari kayong tumayo na impeachment judge in case natalakayin yung impeachment complaint laban kay VP Sara at makalusot ito at umakyat ito. Kaya lang sir, kapag nangyari yun, tigil ba yung trabaho ng mga senador sa pagpapasa ng mga regular na panukalang batas? Tigil yan, lahat. Naalala mo, nung panahon nung in-impeach namin may impeachment kay si Chief Justice Corona, natigil lahat yung aming trabaho. Kasi nakakonsentrate kami sa impeachment trial. So this is not the right, hindi tamang panahon or dahil kung sakaling iakyat nila sa Senado yung impeachment complaint sa isang impeachable officer, for example, in this case, si Vice President, wala namang panahon. Okay, nagkakalit. Magre-recess na. Magre-resume after this Christmas break. Magre-resume January 13 yata, January 12. Tapos konting panahon lang. Konting panahon lang. Wala pang 1 month. Bakasyon na because of the recess na because of the forthcoming elections. So wala na nga, no? Tapos ay mag-i-election na. After election, magre-resume yung inyong June na. Pag nagbago na sir ng composition ng Senate at House, hindi na yung pwedeng ituloy na aksyonan. Tama po ba? Hindi. Pwede sila mag-file ng impeachment complaint. Panibago. Kasi wala. Trabaho na pagdating ng July after the SONA. Wala nung kaming mga bakasyon na yan dahil katatapos na election. Pero ito ba isang bagay na pag-uusapan na rin minsan ng leadership ng Senate? Hindi namin pinag-uusapan yan. Pag-uusapan namin yan pag nandiyan yung complaint. Anyway. Kasi we should not comment on the impeachment process dahil unang-una it has to emanate from the House. Wala kami pakialam doon. Wala pakialam sinabi na. Ang pakikialaman namin pag umakyat na sa amin sa Senado. And that's the time we will have to study the impeachment complaint. So ayan po mga kababayan ko, inyong napanood at inyong napakinggan si Senador Jinggoy Estrada. Ngayon, ano ang inyong opinion dito sa mga pinagsasabi ni Senador Jinggoy Estrada?